Hi Capricorn! Welcome sa inyong reading. Ito po ang inyong reading for the month of May, no? So, para po doon sa mga laging bumabalik at sumusuporta sa channel, maraming salamat po. Napakadaming pasasalamat. Para po sa mga bago na kaka-discover pa lang ng channel, I truly appreciate you guys. Please do click the subscribe button. Click the like button, comment po kung kayo nakaka-resonate, and hit nyo po yung notification bell para po sa mga susunod na video ma-notify po kayo. Kung gusto nyo po ng dalawang reading, no, dun po yan sa kabilang channel, Babaylan TV. Na, hindi po siya same reading na naka-subtitle lang. It's a totally different reading. So kung hindi po ito nagre-resonate sa inyo, baka nandun po ang inyong reading. No? Yun po ang ating international channel. Ayan. So, sumasagot din po ako ng yes or no question sa comment section po, as long as yung question ay naka-format sa yes or no. Okay? So, simulan na natin ang inyong May reading, Capricorn. Ayan. May nagse-celebrate sa labas. Feeling ko isa ito magandang celebration with a temptation, recognition, and reward. Standing your ground. Napakaganda. Monty ka na. No? Monty ka ng, ano ba? Monty, let's say sabihin na natin, monty ka ng bumitaw. Monty ka ng sumuko. No? Sa relasyon na ito. Pero you know what? Bigla mong naisip siguro na hindi eh. Nag-invest ako ng time. Kumbaga, pwedeng pera, pero mas more of sa time, no? Sayang kasi. So, paninindigan ko na, no? Merong, malaki ang word na paninindigan ko. Pwedeng paninindigan ko na itong relasyon na to. Paninindigan kita. Or paninindigan na kita. So, napakaganda dahil merong realization dito na hindi ako bibitaw. Parang inano natin yung kinalaban natin yung kanta ni Morissette, no? Yung sa iyo, hindi ako bibitaw. With the Ten of Wands, the Hermit, the Six of Swords. Napakaganda dahil although hirap ka na, let's say hirap ka na dahil emotionally draining, no? Hirap ka na dahil parang wala na rin yung peace of mind. Kumbaga, tiniis mo lahat. Ang daming sakripisyo. No? Naniniwala ka with the Hermit card. Dadating din yung time na yung person mo is magkakaroon ng enlightenment. So, hindi ko alam kung paanong hirap dahil ramdam na ramdam ko yung bigat. No? Siguro dahil meron ding personal or kumbaga nag-pile up na, no? Sabihin nating financial, no? Meron din sa trabaho, sa personal na buhay, plus dagdag pa yung relasyon, no? Yung iba sa inyo, nakikita ko dito, pwedeng ikaw ito, pwedeng ito yung karelasyon mo. Sabihin natin na medyo natukso. Ayun, medyo natukso sa iba, pero hindi, pinaglaban pa rin. May enlightenment na paninindigan ko pa rin kung saan ako nauna. Ang ganda kasi dong huling halakhak dito, no? With the High Priestess, the Tower, and the Judgment. Wow! Binabalanse mo, no? Yung mga struggles, challenges, especially with the Judgment in here, may mga time na yes, dumating sa punto na sige, susuko ako. In a way, let's say sabihin natin sa kilos, hindi ako masyadong nakikipag-engage ngayon sa pakikipag-usap sa person ko, no? Pero hindi nangangahulugang hindi ko mahal, no? Magkaiba yun eh. Kumbaga, nagpahinga pero hindi sumuko. Ayun, ang gandang title. Nagpahinga pero hindi sumuko. Yun yung gagawin natin title. The Knight of Wands, the Devil card, and the Justice. Ayan. So, parang dumating sa time na
bumabangon ka, no? Paggising mo sa umaga, babangon ka, eto na naman kami. Parang pinipilit ko yung sarili ko. Either pumasok sa trabaho, hirap na kasi kulang sa tulog, kakaisip sa, sa relasyon, nasa na kaya yung person ko, hindi pa umuuwi, no? Or baka kailan magbabago, kailan matatanggal yung bisyo. Ang dami. Kumbaga parang, eto ba, dumating ka dun sa part na, eto ba yung relasyon na gusto ko? Hindi naman ito yung yung prinay ko, di ba? Hindi ito yung pinagdasal ko, pero bakit nandito ako sa sitwasyon? Anong challenges ito? No? Pero with all the justice in here, kumbaga yun nga, yung pinupush mo yung sarili mo na dadating yung araw, no? Dadating yung araw. With the Queen of Cups, the Wheel of Fortune, and the Chariot. Oh. So, baka ito yung sign kung kayo'y medyo nagdadalawang isip sa hinihingi ng panahon, no? Baka kailangan nyo muna ng little separation. Yung iba sa inyo nagawa na. Yung iba sa inyo baka ang decision dito is nag-abroad, no? Or mag-a-abroad para kumita ng pera with the Wheel of Fortune. The Chariot in here, parang isasantabi ko muna yung puso ko. Pero hindi yun nangangahulugang iiwan ko yung taong mahal ko, no? Kumbaga, bibigyan ko ng time para mahinog, no? Yung sabihin natin ang mangga, 'di ba? Kung binigay sa iyo medyo mapaklapan, maasim pa, buburuhin mo muna, no? Pero hindi yun nangangahulugan na ay pabubulukin ko siya diyan, no? Kukunin ko siya para mas kukunin ko siya kapag ripe na, no? Yung hinog na para mas matamis, no? Yung sinasabi nating panlasa natin, no? Makuha yung panlasa na naaayon dun sa ating taste bud, kumbaga, no? So, ang nakikita ko dito, dadating yung time kung meron man kayong mga problema when it comes to finances, no? Nakikita ko is more of masusolusyonan. Hindi lang ito romance reading or love reading. Kasi, katulad ng sinabi ko, nagpa-pile up, no? Madaming factor ang pwedeng kalabasan nito, or factors ng problema ninyo ang magkakaroon ng solution, especially with the Justice and the Judgment, the Chariot, the Wheel of Fortune, no? Kahit nandito pa yung Devil card, ang daming, kumbaga, kumbaga na supersede lahat kasi Chariot, Wheel of Fortune, the Judgments, the Justice are all major arcanas versus one major arcana, which is the Devil card. So parang it's a battle. Parang nangyayari sa buhay mo, no? There is a battle within. Pero whatever it is that kung kumbaga yung nararamdaman mo ngayon, na-experience mo ngayon, dadating yung time tatawanan mo. Kaya sinabi ko kanina, yung maganda yung huling halakhak. Dahil, kumbaga, dadating yung part na, biruin mo na kaya ko yon. Wala nang titibag pa sa'yo sa mga nararanasan mo ngayon, no? Kinakausap ko yung tao, lalo na yung mahilig magpusod ng buhok. Kinakausap ko, ikaw ito, no? There is something about probably yung mga shock, no? Ang hilig mong ipusod yung buhok mo. Mahilig ka sa parang heart-shaped, whether it is sa baso, no? Basta attracted ka sa unan, baka meron kang unan na heart-shaped, no? Na katabi mo sa pagtulog. So, you're very attractive into that. Ano pa ba ang mga nakikita ko para makita natin at hindi masyadong ganun straight ang buhok, no? Baka lately, kinukulot-kulot mo yung buhok mo. So, there's something about your hair that's very dominant, no? Jenny, na naririnig ko din yung ganung mga pangalan. Something about Jenny, Jennifer, what? Sounds like yung ganung pangalan, no? Mahilig ka rin mag-travel. Kumbaga, hindi naman yung nanganguluang travel, it's going around the world, no? Kahit magpunta sa ibang lugar, no? Magpunta sa
ibang city, probinsya, no? Or kahit maglakad-lakad sa park, no? Kumbaga, kapag naiinis ka sa buhay, no? Yung sa nangyayari sa buhay talaga, medyo nag-unwind ka, siguro sa baywalk, no? Nagtitingin-tingin sa araw. Diyos ko, pag nakita ka nga ng ibang tao, siguro, iniisip nito, tatalon yata itong taong ito. Pero hindi. Nandun ka, nakaupo, nag-unwind. No? Kahit panandalian man lang, maibsan ko, no? Makalimot ako, or ma-relax yung isip ko. No? The Five of Wands, the Four of Swords, and the Hierophant. Plus the Hierophant. Ang ganda kasi parang there's really a battle between the devil and the Hierophant. Magkakaroon ng realization, especially yung mahal mo, no? Matututunan mong balansehin at sa pagbabalanse ng time, kasi siguro nandun ka sa part na hala, sige, sugod, no? Kung ano ang hinihingi ng pagkakataon, no? Talagang hindi ka pumipili ng laban, kumbaga. Pero mababalanse mo siya dahil biglang maisip, hindi naman lahat ng laban or gera kailangan sumugod ako, hindi kailangan nandun ako, no? With a Hierophant in here, mababalanse mo lahat ng bagay to a point na unti-unti, siguro meron ka ring part dito na pagod na yung katawan mo, pero yung isip mo takbo ng takbo, no? Kumbaga yung diwa mo tumatakbo, yung diwa mo gising, yung katawan mo gusto nung matulog. Dadating yung time, magkakaroon ka ng peace of mind, no? Dahil ang huling halakhak na nasa iyo, kung ang naging problema mo is yung money, no? Malaking factor yung money, problema nyo ng relasyon ninyo. Dadating yung time na magkakaroon ng sinasabi ko kaninang enlightenment dahil sa iyong pag-i-stay at pananalig, no? Paninindigan. With a Hierophant in here, pati yung maiimpluwensyahan mo yung partner mo na tutulungan ka, no? Malaki ang pagbabago kung meron siyang mga sugal, no? Or bisyo. Dadating yung Hierophant na hindi na yun nag-work sa akin, kailangan ko nang magbago. Kasi makikita mo, this is the past, this is the future. So makikita mo yung transition, no? To a point, baka nga hindi naman natin wini-wish, no? Pero may mga naka-experience na dito, baka nahuli, no? Or what have you, kung meron mang bisyo. Pero kung ano man yung pinagdadaanan ng partner mo ngayon, dadating yung time na magigising siya sa katotohanan, na yung magpapasalamat siya sa'yo dahil hindi ka bumitaw sa relasyon at dahil tinaguyod mo, no? Mag-isa ang buhay ninyong dalawa actually. So napakagandang reading nito. Capricorn. Tingnan natin ang zodiac signs ng taong mahal mo. So Taurus, no? Kapag Capricorn na nandito, baka Capricorn din. Libra, no? Leo dominant siya. Cancer, actually water placements, Pisces and Scorpio are here. Virgo is also here. Sagittarius is also here. So, this is your reading. Again, para po sa mga bumabalik at nagsasupport sa channel, maraming salamat po. Para po dun sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below. Hit that notification bell kung gusto nyo sumali sa live sessions. Dun po yun sa kabilang channel. At sumasagot po ako ng yes or no question as long as the format is answerable by yes or no. So thank you so much. Love and light. Namaste. And see you po sa susunod na reading. Goodbye.